Clingy o takot sa commitment. Ano ang koneksyon nito sa iyong nakaraan? Ayon sa attachment theory, ang pagkakaroon ng matibay na emosyonal at pisikal na ugnayan sa ating pangunahing tagapag-alaga sa mga unang yugto ng ating buhay ay napakahalaga sa ating paglaki. Kung ang ugnayang ito ay matatag, nagkakaroon tayo ng tinatawag na secure attachment. Dahil dito, nagiging panatag tayo na galugarin ang mundo dahil alam nating mayroon tayong ligtas na kanlungan na laging mauuwian. Sa kabilang banda, kung mahina ang ugnayang ito, nagkakaroon tayo ng insecure attachment. Nagiging takot tayong harapin ang mundo dahil hindi tayo sigurado kung may tatanggap sa atin pagbalik natin. Narito ang ilan sa mga uri ng attachment. Una ay ang secure attachment. Ang mga taong may ganitong katangian ay may mas malalim na tiwala sa iba, marunong makisalamuha, at kadalasan ay mas matagumpay sa buhay. Positibo ang tingin nila sa kanilang sarili. Pangalawa ay anxious ambivalent. Dahil sa pabago-bagong atensyon mula sa magulang, ang bata ay nagiging masyadong mahigpit o clingy. Sa paglaki, madalas silang ituring na sumpungin o mahirap tantyahin ang ugali. Pangatlo ay anxious o avoidant. Nangyayari ito kapag ang bata ay pinagbabawalang magpakita ng emosyon. Natutunan nilang itago ang kanilang nararamdaman para makaiwas sa parusa o takot. Bilang matanda, nahihirapan silang pumasok sa mga seryosong relasyon. Pang-apat ay anxious disorganized. Ito ang pinakamahirap na kalagayan kung saan ang bata ay nakararanas ng takot mula mismo sa mga taong dapat ay nagbibigay sa kanila ng seguridad. Nagreresulta ito sa pag-iwas sa lahat ng uri ng pakikipagkapwa-tao at mababang pagtingin sa sariling halaga. Ano ang epekto nito sa kalusugan at kinabukasan? Ang ating attachment style ay nabubuo sa panahong hindi pa sapat ang kakayahang magsalita. Kapag ang isang bata ay madalas makaranas ng matinding stress, naglalabas ang katawan ng mga stress hormones na maaaring makasama sa pagbuo ng utak at sa resistensya ng katawan. Ang tinatawag na toxic stress ay maaaring magdulot ng mga sakit sa puso o alta presyon kahit lumipas na ang maraming dekada. Ang mga batang may matibay na ugnayan sa kanilang mga magulang ay madalas na mas masayahin, madaling makahanap ng kaibigan sa paaralan, at nagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay na nadadala nila hanggang sa pagtatrabaho. Sinasabing ang mga hindi nakapagpahayag ng kanilang tunay na nararamdaman sa kanilang mga magulang noong bata pa sila ay maaaring mahirapan ding unawain ang kanilang sarili paglaki. Upang tunay na makilala ang ating pagkatao, kailangan nating balikan at unawain ang ating mga naging karanasan noong tayo ay sanggol pa lamang. Ang pag-unawa sa iyong attachment style ang unang hakbang tungo sa tinatawag nating earned security. Maaaring hindi naging perpekto ang iyong simula, pero sa tulong ng self-awareness, therapy, o tamang suporta, maaari mong baguhin ang takbo ng iyong mga relasyon. Mula sa pagiging takot o pagiging clingy, kaya mong maging secure. Ang susi ay ang pagkilala sa iyong sarili. Kaya tanungin ang sarili, handa ka na bang harapin ang iyong nakaraan para sa mas maayos na kinabukasan? Alin sa 4 na attachment styles ang sa tingin mo ay nararanasan mo ngayon? I-comment mo sa ibaba para mapag-usapan natin.